Ako si Eloisaan Alcantara, 21 taong gulang, masipag na mag-aaral at masunurin. Ang aking buhay ay simple lamang, ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong may napansin ng aking matalik na kaibigan. Kamusta ka? Okay lang naman, ikaw. Okay lang din naman. Ba't may parang may iba sa'yo? Ano iba? Meron, napapansin ko may iba sa'yo. Wala naman Meron ba? Wala naman akong sakit. Teka nga lang, nagsisiyar lang ako. Wala naman akong napapansin. Ayaw mga pala yung sabi niya, gusto na iwan sa bahay. Hala, bakit hindi na magkasya ang aking paboritong relo? Teka lang, parang nahihilo ako. Parang napapadalas ng paghihilo mo. Nasabi mo pa, malabo paningin mo. Magpa-consult na dapat tayo sa doktor. Hindi, wala lang po. Tara na, kailangan mo na yan. Unti-unting nagpakita ang mga sintomas sa sakit ni Miss Alcantara. Palagi niyang tinitignan ang kanyang sarili sa harapan ng salamin at tila may mga nagbago nga. Dahil sa mga sintomas na aking nararamdaman, napagdesisyonan kong magpakonsulta sa doktor. Patient Alcantara. So, ano ba yung mga papacheck up natin today? Bale, kasi these past few months, parang napapansin ko, madalas na nakakailo ko. Nalalabo na rin yung mata ko. Tapos, yung pinakamalala talaga is, out of nowhere, hindi nakati yung mga rings ko, mga watches ko. Parang lumalaki ako na hindi ko alam. Sige po, ma'am. I-take ko po yung mga vital signs ninyo, tapos kilo, tas kukunin ko po yung height ninyo. Tara na po. Morning. Kamusta po yung chart ni patient Alcantara? Thank you. Anong nararamdaman natin, ma'am? Dok, nahihilo po kasi ako madalas na, tapos sakit ng mga kasukasuan ko, yung mga joints ko. Tapos alam mo ba na yung mga jewelries ko, hindi na nagkasya, out of nowhere, mga sapatos ko. So, bale, enlargement of body. Ma'am, i-refer kitang magpapa-blood test para matest natin yung IGF-1 mo. Tapos, after po natin makapagpa-blood test, balik po tayo after. Makibigay na lang po sa ito po yung result ng IGF-1 ni patient Alcantara. Thank you. Okay, ma'am, dito na yung result mo, no? So, bale, mataas po yung IGF-1 natin. So, kailangan po ulit ng another test po, growth hormone suppression test naman. Para po ma-confirm lang kung ano talaga yung sakit. So, i-refer po kita ulit para magawa yung test. Tapos, balik po kayo ulit sa akin. Doc, ito po yung result ng growth hormone suppression test ni patient Alcantara. Thank you. So, ma'am, at dito na po yung result. So, bale, ang lumalabas po dito is may acromegaly po kayo. Ang acromegaly po ay yung mataas po yung growth hormone nyo kasi. So, bale, yun po yung reason kung bakit
parang may mga, yung body parts nyo po is lumalaki siya na hindi normal po. Diba yun po yung unang napapansin natin at yung mga ibang side effects. So, bale na meron pong 3 medication dito na ibibigay ko po sa inyo, magiging maintenance nyo po. So, ang una po is yung somatostatin analogs para po ma-reduce natin yung growth hormone ninyo. Pati din po yung cabergoline at bromocriptine po. Same din po sila ng gagawin. So, yung pegvimisat po, yun po yung magiging medication nyo para hindi na po magpatuloy yung paglaki ng mga body parts. So, bale ma'am, hindi pa naman po malala. So, may mga surgery po tayo or radiation therapy na pwedeng gawin. Pero syempre, hindi po muna tayo pupunta doon. Sa less invasive po muna tayo. So, ang follow-up check-up niyo po ma'am, babalik po kayo for next month. So, bale July 13 po yun. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik ulit si Miss Alcantara. Dito makikita natin na lumala ang kanyang kondisyon, ngunit ginagawa niya ang lahat at sinusunod ang mga gamot at payo ng doktor upang makontrol at di lalong lumala ang kanyang sakit. Acromegaly has no cure. If symptoms persist, consult a doctor.